Ngayon nga araw mga kailog ay samahan niyo ulit kami mga tihan. Mangunguha tayo ng iba't ibang klase ng lamang ilog tapos maglalambat na rin tayo para meron tayong maiulam ngayong hapunan mga kailog. At kilalanin natin isa-isa yung mga lamang ilog na matatagpuan dito sa amin. Pati na rin yung mga isda na maaaring ngayon nyo lamang makikita. Samahan niyo ulit kami sa panibago naming adventure. Nawa ay meron kayong matutunan at mapasaya sana namin kayo ngayong araw. Have a nice day and enjoy watching. Let's go! Ngayon nga araw mga kailog ay nagkayayaan na naman kami ng manguha ng mga lamang ilog. At dito magsisimula ang ating kwento sa bahay ni Butanding at ni Balyena. Tama, hangover. At bago nga kami magsimula ay nagluto muna ng sopa si Butanding. Ganito lang kasarap sa probinsya, gala-gala ka lang, tapos pag may nag-alok ng pagkain, kain ka, tipid. At bago nga tayo magsimula ay papakita ko muna sa inyo yung napakagandang view dito sa ating pangunguhanan. Medyo makulimlim lamang kaya medyo madilim ang ating video. At maya maya nga ay agad tayo nagsimula. At habang inaantay nga natin sina Ayama ay nanguha muna tayo ng mga sihi dito sa baybay gilid. At ito nga ang ating unang nakuha, isang suso, at sumunod naman yung tinatawag namin dito na bigatan. Isa itong klase ng shell na may makapal na balat at may puting kulay. Kaya tinawag itong bigatan dito sa amin. At ang sumunod ngang yan ay sihi naman ang tawag. At isa yan sa mga klase ng shell na pinakapaborito ko dahil napakasarap talaga ng lasa niyan sa kahit anong luto. At kung makikita nyo nga ay sa baybay gilid lamang tayo nangunguha. At meron nga pala tayo ditong bagong makakasama, si Don Ramon. Si Don Ramon nga pala ay classmate ko nung elementary at halos 20 taon na kami hindi nakikita. At nung nakita nga kami, sasama daw muna siya sa akin sa pagbablog. At siyang nakikita nyo naman yan ay isang klase ng suso na may puting kulay o puti ang kanyang bahayan. Medyo nakalimutan ko ng tawag sa kanya, pakicomment na lamang doon sa comment section kung sino nakakaalam. At dito naman sa part na yan ay dumating na sa Talikakas. Pero si Ayama at si Kataba ay wala pa rin, tanghali na. Sa pangunguha nga pala naman ganitong sihi mga kailog ay napakadali lamang. Ikakamot-kamot mo lang ang iyong kamay at mayroon ka na makukuha ng mga sihi. Dadahan-dahanin mo lamang at baka talaba ang iyong makapay, siguradong ikaw ay masusugatan. Pero kung sanay ka namang masugatan ay okay lamang yan. At least naiparamdam mo sa kanya na handa kang masaktan. At ipaglaban ang totoo mong nararamdaman. Uy, sana all. At sa pagpapatuloy nga ng ating kwento ay saglit lamang ay marami na agad tayong nakuha. Sa tulong nga ni Talikakas at saka ni Don Ramon. At shoutout po sa lahat ng mga classmate ko ng elementary batch 99 sa Bignaydos Elementary School. Mabuhay po kayo lahat. At sa pagpapatuloy po ng ating kwento ay nadaanan ko naman itong mga batang ito, nangunguha din ng mga sihi at madami na rin silang nakuha. At ang tawag naman po doon sa napanguha niya ay kamot-kamot. Medyo balahibuhin ang kanyang balat kung ikukumpara doon sa mga ibang sihi. At yan naman po ay mga talaba. Napanguha naman itong batang ito. Napakasisipag ng mga batang ito at meron na rin silang mga uulamin sa kanilang mga bahay mamaya pag uwi. Pati yung ibang mga nangunguha dito ngayong araw. At dito naman sa part na ito ay meron na naman tayong nakitang suso. Yung susong puti kanina na pinakita ko dun sa una dun sa video. Napakasarap din po talaga niyan mga kailog. At ang sipod na yan, ayan yung kauna-unahan kong natutunan na panguhanin. Napakadali po kasing kuhanin nito. Susundan mo lamang yung kanyang bakas at sa dulo niyan ay makikita mo na siya. Medyo magaling lang siya magtago dahil nagtatabon siya ng mga buhangin kaya kailangan mong sundan yung guhit na dinaanan niya. At ito na yung mga nakuha natin mga kailog, marami-rami na rin. At oret na yan para sa ating seafood trip mamaya. Sa part namang ito ay dumating na rin si Kataba at si Ayama. Daladala nila yung lambat na gagamitin natin ngayong araw. Ihatay ka kay tao, no? Alam nyo guys, halos 3 oras ako nag-antay dito. Tapos sila, kararating lang, inip na inip. Gusto na agad umuwi. Wala pa kayo nakukuha, gusto nyo na agad umuwi, kakain. Ha? Baka pa naman huli, inteng. Inteng. Siya, puti nga, patpat. At dito nga sa part na ito mga kailog ay nagsimula na kami maglambat at ito yung una naming huli. Medyo konti lang pero okay na rin. At dito nga pala mga kailog ay meron kaming nahuli na kakaibang isda. Maaaring ngayon lamang ninyo makikita ito. Bagamat ilang beses na rin namin itong nahuli pero hanggang ngayon ay hindi pa rin namin alam kung anong tawag dito. At kung sino man po nakakaalam ay pakicomment naman po sa comment section para malaman din namin. Lulutuin nga po sana namin kaya lamang hindi masyadong pamilyar ang kanyang itsura. Nag-aalin lang kami na baka ito hindi kinakain. Kaya ito, Stop. comment na lamang po doon sa nakakaalam. Grabe yung ano niya. Nakakain nga din siguro ito, ano? Kainin kaya natin.
At dito nga sa part na ito ay nag-imbento na naman po si Kataba. Ito daw po yung itinuturok sa manok. Kaya nga sabi ko sa kanya para kang scientist, ang galing mo talaga mag-imbento. At ito na nga po yung mga nahuli natin, ilang tilapia, banakan, talakitok at isang maenggit mga kailog. Tumatalon-talon pa at gusto pang kumawala. At dito naman sa part na ito mga kailog ay mayroong nakita si talikakas na mga sihi na nakakapit sa bato. At isa rin po ito sa mga shell o klase ng sipod na matatagpuan nyo dito sa amin. Ang tawag po dyan ay kamut-kamut o balbas kabayo. Hindi ko na masyadong matandaan. Hirap talaga pagka nagkakaedad na mga kailog. Paki-comment naman po kung anong tawag sa inyong lugar nung nilalang na iyan para malaman din po namin. At dito naman sa part na ito guys ay inihahanda na namin yung pangalawa namin kana. At dahil nakakaunti ang nakuha natin doon sa una ay bumuo muna kami ng strategy kung paano namin mapapadami yung aming huli. At bago nga kami magsimula ay nakakita muna kami ng 2 pirasong kapis diyan. At sobrang sarap din talaga ng kapis na yan mga kailog, kaya nga lamang ay madalang yan dito sa ilog. Sa dagat kasi karaniwan nakukuha yan. At dito nga ang ginagawa namin ay binubulabog muna namin yung mga isda para umalis sila din sa kahoy na yan at mahuli ng ating lambat. At dito nga ay si talikakas naman na nagbibideo at pinaglaruan pa niya yung isda natin na nahuli, yung tilapia, ay pinasipit niya dun sa alimasag. At nung mabulabog na nga natin yung mga isda ay pinalibutan agad natin ito ng lambat. At pagtatagpuin natin yung kanyang magkabilang dulo. Hoy, sana all pinagtatagpo. Kapag nagtagpo na yung magkabilang dulo, hihilahin naman natin yung patabi hanggang sa makorner na nga yung ating mga isda. Siyo. Wala yung banakan eh. Wala na. Ano? At sa pangalawa nga natin kana mga kailog ay kakaunti rin uli yung ating nahuli. At ito na nga yung ating mga nahuli at pwede na rin ito para sa hapunan mamaya. Sariwang sariwa ito at talagang mapapalaban na naman tayo ng kain mamaya mga kailog. Tara, samahan nyo ako at dulutuin naman natin ito. Pero bago tayo umuwi, papakita ko muna sa inyo napakagandang tanawin namin dito sa tatabi ng dagat. At dito lang ito sa harap ng Paminos Beach. Kitang-kita nyo naman, napakaganda at napakatahimik ng lugar. Napakasarap mag-unwind dito at mag-relax mga kailog. At sa part namang ito mga kailog ay nakauwi na ako ng bahay at naghiwa-hiwalay na rin kami ni Ayama at niluto na nga natin yung ating mga nahuli. At ang luto natin gagawin ngayon ay kinalamyasan o isisigang lang natin ito sa sariwang kalamyas. At sa itsura pa lang ng ating niluluto mga kailog ay sigurado mapapalaban na naman tayo ng kainan. Napakasarap talaga rito at sariwang sariwa. Tabang. Napakasarap talaga ng mga ganitong pagkain dito sa probinsya. At sisiguraduhin ko sa inyo mga kailog na matamis-tamis talaga yung mga ganyang isda. At yung mga shell na yan dahil nga sariwang-sariwa. At tamang-tama yan sa mga ganitong panahon yun, medyo nag-uulan-ulan. Talaga namang hihigop sabaw mga kailog. Bago hindi. Tapos ay makakasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay o yung pamilya mo at sabay-sabay kayong kakain. Talaga namang hindi ito mababayaran ng kahit anong halaga. At mababaliwala lahat ng pagod mo kapag kasabay mo ang iyong pamilyang kumain. At humihingi ulit ako ng pamanhin mga kailog kung matatakam na naman kayo sa ating panibagong food trip. At habang nagsasandok na tayo ng pangulam dyan, isasamantalahin ko ulit ng pagkakataon para magpasalamat ulit sa mga ating mga walang sawang supporter. Maraming salamat po ulit sa panonood ng ating video. At dahil nga po nakaabot na naman kayo sa bandang huli ng video ito, hihingi po sana uli ako ng isang komento at isang share. Maraming salamat po. Shoutout po kay Edwin Avelido. Maraming salamat po sa walang sawang pag-share ng aking video. Mabuhay po kayo. At sa lahat po ng followers natin na palaging nag-share ng ating mga video, maraming salamat po. At sa mga solid nating supporters dyan, sa mga taga-Ibaan, Batangas, kay Sir Nel Alcaraz del Mundo, kay Ma'am Nel Capistrano, Krisha May Malata Ocampo, at si Ma'am Clarice Reyes. Maraming salamat po sa palaging panonood ng video at sa support. Mabuhay po kayo at magpakarami. Hanggang dito na lang po ulit ang ating video mga kailog. Maraming salamat po. Have a nice day and God bless you all.